Praise God. Good evening sa bawat isa. Hallelujah. Sino na umawit sa ating Panginoon? Praise God. Before tayo mag-start at tayo tumayo. Amen. At ang minsan pa, purihin palapatin ang ating Panginoon. Yes, God. Hallelujah. We worship you, God. Glory, glory, God. We worship you, Lord. We thank you, God. Glory, 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 God. Praise God. Hallelujah. Amen. Lalo tayo makaupo sa ating mga puwan. At tayo umawit sa ating Panginoon. Fear not, for I am with you. Come on. Praise God. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you, said the Lord. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you, said the Lord. I am with you. I am with you. I am holding your hand. A child you are mine. I walk through the water, I stand. And you have failed not. I can draw you out. We burn for I am with you. And fear not, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you, said the Lord. Yeah, fear not, for fear not, for I am with you, said the Lord. I am with you. I am with you. I am holding your hand. A child you are mine. When we walk through the water, I will be there. And you have failed not. I'll keep drawn you not. We burn for I am with you. All the gates of hell shall not prevail. All the gates of hell shall not prevail against the army of the Lord. March along, we'll sing a song to the one who set us free. Use God's word like a two-edged sword against the enemy. We're marching in your name. Let's sing. As we stand here, He is the Lord of all. He's the gates of hell shall not prevail against the army of the Lord. As we march along, we'll sing a song to the one who set us free. Use God's word like a two-edged sword against the enemy. We're mighty in your name. As we stand every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is Lord. And I guess I'll praise His name. I'm praising His name, I just can't stop. I'm praising His name, I can't stop praising His name.
Pari po ba itaas ang kami mga kahayan habang namamatay na kami. Oh, Jesus. The splendor of our King. The splendor of our King. And the loving majesty. Let all the angels
Sama natin ang ating Panginoon. Hallelujah, ating sama sa ating palangin, amen. Ang ating leaders ng ating kapulungan, Pastor Greg Mitchell, Pastor GC Clark, amen. Ang ating leaders sa Philippines, Pastor Boyd at Sivita, ating Mother Church, Pastor Bong, at Sister Vivian Paulo, at maging ating mga sister churches, Santa Ana, Pastor Clemente, Grantang, amen. Pastor Willie Postigo, at maging sa ating mga manggagawa sa Garanonga po, Pastor Jiboy, at maging ating daughter churches, amen. Pastor Mercy Andilia Hamor, amen. Isama sa ating palangin ang ating mga missionaries, amen. China, Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar, at Kazakhstan, Abu Dhabi, at East Timor. Marami pang bansa ating sama sa ating palangin ang pagbubunga, amen, ay pagkaroon ng ating Panginoon at maging magbangon ng iba't ibang lahi. At magiting sama sa ating palangin ang ating Presidente, amen, President Rodrigo Roa Duterte, mga ating officials, Government of the Philippines, lahat ng mga officials, amen. Ating isama sa ating palangin ang Panginoon ay magbigay ng wisdom sa bawat isa, amen, para may handle pa ang buong mundo. At maging ang God's divine protection sa bawat isa against deadly viruses ay wasapin ng ating Panginoon. At maging sa ating kaligitnaan, amen, merong kang karamdaman, itaas mo sa ating Panginoon, at merong mga kapatiran na kailangan ng kagalingan, amen, kompletong kagalingan, market healing, ating bagitin ang kailang mga pangalan, amen, at papagalingin ng ating Panginoon. Amen. Minsan pa sa mga pangailangan sa ating Panginoon, praise God, amen, ang pagtaas ng kamay ay simbolo na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Ikaw at ako'y manalangin na mawakasan sa panalangin ni Brother Loy, amen. Simulan natin manalangin. Yes, God, ang ilang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na tumutulog sa iyong harapan, Panginoon, lalo namin binabang ang muli, Panginoon, ng mga sarili. Lord, patuloy mo ingatan na kami mga leaders, Panginoon, na namin kapulungan sa kapanda ng mga Espiritu, Panginoon, Lord God, at maging Panginoon, aming mga sabon, di maligtas, patuloy mo maligtas na Lord, sa oras ito, God, di may manapili karuan ng pagkaligtas, sa kamay ng damdaman, na wasak ang Panginoon, ng manikasipan sa amin, in Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi ito, Panginoon God, na muli kami nagkakatempon muli. Sa lugar na ito, Panginoon God, kami nagpapasalamat. Ngayong gabi, Panginoon. Lord, ngayong gabi, Panginoon God, tinataas mo namin, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon God. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat isa. Lord, ngayong Panginoon God, ang aming tapagsalita, Panginoon God, igawan mo sa kanya, Panginoon Diyos. Ang anointing, double portion, Panginoon God, ang Espiritu, Panginoon God, ang nagagalit sa iyo, Panginoon. Lord, ano man, Panginoon God, ang gawa ng tao sa bawat buhay, Panginoon God, wasakin mo, Diyos. Ngayong gabi, Panginoon God, Lord, ngayong gabi, Panginoon God, may karamdaman, Panginoon. Tinatransfer namin, Panginoon God, ang kagalingan sa bawat isa. Ngayong gabi, Panginoon God, Lord, ngayong gabi, Panginoon God, inaangkin po namin ang katagumpay kasaganaan itong aming panalangin at papasalamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen! Parapakan natin ang ating Panginoon. I welcome ang bawat isa sa ating pong gawain ngayong gabi. Praise God, at ating pong bawal mo ng kamayan. Awitan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Can you believe what the Lord has done in me? Amen. Praise God. When I think
be to God. Amen. Thank you, musicians. Amen. Salamat po sa inyong lahat ng gabi na dumalo. Even sa lahat po ng mga nanonood online sa ating streaming. Amen. Ngayong gabi, I welcome din po kayong lahat sa ating pong Sunday evening worship service. Hallelujah. At tapusin po ninyo ang live streaming na ito. Amen. Huwag po muna kayong mag-Facebook. Hallelujah. At sa lahat ng mga nandito, pwede nyo i-like and share yung video natin sa inyong mga walls. Nang sa gayon ay marami din ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Sa ating mga pabalita, ganun pa rin po. Amen. Pero sa Wednesday, amen, Wednesday night, ang ating po gawain 6 p.m. ang prayer at 7 p.m. ng gabi ang worship service upang ang mga may trabaho, dahil nagbalik din ng trabaho, ay maka-attend din every Wednesday. At every Sunday, ganoon pa rin, alas 8 ng umaga may prayer tayo, 9 ang Sunday school, at 10 ang worship service. And every 5:30 ng hapon, meron tayong prayer para sa ating 6:30 na Sunday evening worship service. At araw-araw, hindi po nawawala ang ating prayer, amen. Sa mga malalapit, pwede kayong punta dito. Encourage po namin kayo na manalangin before tayo magpunta sa ating mga trabaho. Praise God. At yun lamang, every Monday, meron tayong online discipleship class. Amen. Alas 8 ng gabi po yan sa online, sa ating pong group page. Amen. CFM Makati. So, tune in po kayo every Monday night, 8 p.m. No? At all throughout the week ay meron din po tayo mga Bible studies sa ating mga sister churches at mother church sa Baco. No? Kaya yun po mga kapatid ang ating mga pabalita. November 9 to 13 meron tayong conference online. Okay? So online ito, ang mga allowed lang pumunta ay mga pastors at pastors' wives and ang mga couples na ilo-launch out o yung ilalabas, no? Ipapadala natin sa Iraq, gano'n. Sila lang yung mga isasama sa conference. Okay? At the rest, amen, ay sa kanya-kanya muna tayo mga tahanan at manonood tayo ng live streaming, amen. Kung gusto nyo, pwede rin kayong pumunta dito sa church para dito na lang din magpalabas, amen, sa ating screen kung kakayanin ng kung hindi mabagal si PLDT, pwede rin dito. So, i-arrange na lang natin, mga kapatid, dahil meron tayong morning services every Tuesday to Friday po yan, magsisimula. Tuesday, alas 9 ng umaga, alas 10, saka alas 11. Tatlo po sa umaga, and then sa gabi ay merong isa. So, tingnan natin kung pwede tayo dito sa church, mga kapatid. Right? So, yun lamang ating mga pabalita. Wala na po akong nakalimutan ngayong gabi. Praise God, tayo po idadago na sa isa pang mahalagang gawain. Ito po yung walang iba kundi ang pagbibigay. So, ngayong gabi, mga kapatid, meron po akong naalala ng kwento ngayon lang. Isang atheist ang napadpad sa laot. At habang tong atheist na ito ay binabaybay kasama ng kanyang bangka ang karagatan, lumakas ang alam. So tumaob ngayon, nasira yung bangka niya at si atheist ay kapakapan na nandun sa dagat. Maya-maya nakita niya na papalapit, merong parang nakikita ng gano'n. Si baby shark, lumalapit. Ayan. Eh habang papalapit, mga kapatid, si atheist ay hindi pa rin nagpapatinan. Sabi niya, hindi, wala yan. Hindi pa rin ako maniniwala sa Diyos. Hanggang sa lumapit, amen, yung pating. At nung papalapit na yung pating sa kanya, ilang metro na lang ang layo, biglang nagsabi si atheist, Panginoon, naniniwala na ako sa iyo. Ilayo mo lang ako sa pating na ito. So biglang tumigil ang mundo. Amen? At pagkatapos nun, medyo dumistansya yung pating. Maya-maya, bumalik na naman. Tala niya mga kapatid, pagbalik ng pating, akala niya kakainin na siya. Papalapit na siya at bumuka na yung kanyang bibig. Laki ng mga pangil, matutulis. Sabi ng Panginoon! Biglang napahinto yung shark. So akala na dinig siya ni Lord. Maya-maya narinig niya sabi ng shark, Thank you Lord for this food. In Jesus' name, Amen.
Nanalangin pala yung shark, mga kapatid. Ngayon gabi, ang gusto ko lamang sabihin, amen. Buti pa yung shark marunong magpasalamat. Amen? Paminsan ang tao hindi marunong. Amen? Binigyan na ng Panginoong Diyos ng pagkain, binigyan ng trabaho, binigyan ng lahat na kung ano meron siya. Kaya na pinangaral ko kanina sa Santa Ana, the Lord of what's left. Siya ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na kung ano na lang natira sa atin. At kung ano na lang natira sa atin, ay kayang paramihin ng Diyos. Can you say amen? Kung anong natira sa atin ay kayang pagpalain ng Panginoon. Kagaya na lang dito sa John. Mababasa natin ang account na isang bata may dalang tinapay at isda, 2 isda at 5 tinapay. Yun na lang ang natitira sa kanya, mga kapatid. Ngunit pinagamit niya sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Bible, nung siya ay tuminala at makapanalangin at nagpasalamat, si Jesus mismo nagpasalamat, binahagi na niya isa-isa, pinagputol-putol nilang tinapay, maging isda. Umabot sa libo-libo ang napakain nila, meron pang sumobra na 12 bakol. So, ibig sabihin mga kapatid, amen, kung ano ang natira sa atin at kung ano ang meron tayo, pag yan ay pinagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, kayang i-multiply ni Lord yan. Kung ang bangko nga may interest, kahit maliit sa isang taon, amen, mas malaki pa interest ni Bombay. Di ba? Singil niya sa isa. Patong 1,000 agad. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon mas malaki ang interes. Amen? Matagal na po kami mga kapatid na nagtatanim. Amen? Sa ating Panginoon Diyos, sa gawain ng ating Panginoon. Simula na ako'y maging disciple. Ano yun, na naunawaan ko ang pagbibigay. Nagtanim na po ako ng nagtanim. Dahil balang araw lang ko, pag tinawag ako ng Diyos, amen, aanihin ko lahat ng tinatanim ko. Simula ng disciple pa lang ako. Simula ng tagapakinig lang ako sa church, nakaupo lang ako kagaya ninyo, nakikinig ako sa nangangaral. Nung minsan nga wala pa akong interest, pero mga kapatid, nung unti-unti kong naunawaan, amen, sabi ko, magtatanim ako, magdidilig na ako simula ngayon, para anihin ko yan pag nagministeryo na ako. And indeed, mga kapatid, ginawa ng Panginoon, di ako binigo ng Diyos. At hindi lang yan, may bonus pa. Hindi lang tayo pinagpala sa ating ministeryo, mga kapatid. Ngunit alam niyo ang kwento ng aming buhay, nagkaroon pa kami ng 2 anak. Nang sabi ng doktor, mahirap, hindi ka magkakaanak. Pero sabi namin mag-asawa, doktor lang siya. Sino ba siya? Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kaya simula na, hindi na kami nagpa-doktor. Ayaw na namin, hindi na kasi nagtampo kami. Pero parang gano'n na. Hindi na kami nagpa-doktor ulit. Hindi na kami pumunta, mga kapatid. And after how many months, amen, even a year yata, kami ay nahamon sa pagbibigay sa lugar ng Guam. At kami po ay nagbigay, tumugon sa panawagan, mga kapatid. At pag uwi namin mula konferensya ng Guam, lumampa kami ng South Korea. Praise God! Di ba? Pa-birthday kay Sister R.A. June yun, hindi ko makakalimutan. June 16, pauwi kami. Amen? Hindi lang kami nakapunta ng US, nakapunta pa kami South Korea sa isang araw ron. Diba? Isang araw, 3 ang napuntahan namin na bansa. Guam, South Korea, Philippines. Pinakamaganda yung Philippines. Nga? 3 sa isang araw, mga kapatid. Pag uwi pa namin, pagdating namin sa Philippines, meron kaming Lucas. Amen. Nag-check si Sister Ari after a week. Sabi niya, bakit ganito? Parang naduduwal-duwal yata ako. Kasi nasa Guam pa lang kami, pagdating ng South Korea, hilo-hilo siya, moody. Sabi, ano nangyari dito? Akala ko ba gusto mo South Korea? Korean ka, di ba? Hilo-hilo siya, parang wala siyang gana, ayaw niyang, alam mo na, pagbagong buntis, di ba? Sabi ko, ano kayo nangyari dito? Hindi ko maunawaan ang asawa ko. Kilala ko naman siya. Yung pala, buntis siya sa una naming anak. Ayun ang sinasabi ng doktor na hindi magkakaanak ngayon. Gusto ko nga labitan ulit eh. Doc, sinabi mo, 2 na sila. Bakit nangyari yan? Dahil sa pagtatanim. Dahil meron tayong binhi na itinatanim at dinidiligan. Kaya habang maaga pa, magtanim tayo. Meron akong binabasang aklat. Simula na ako ay grade 1, mag-impok habang maaga. Hindi ko makakalimutan yan. Yan ay kwento
ng langgam. Tama, langgam, di ba? Kasi sa Bisayang langgam lumilipad. Dito gumagapang. Di ba? Yung langgam sa amin, ibon. Yung langgam dito, maliit. Yan, tama, yung langgam. Kwento ni langgam yan, na si langgam marunong magsubi, marunong mag-ipon, marunong magtabi, amen, habang maaga pa dahil darating ang bagyo, dahil darating ang pandemic. At pagdating ng pandemic, saan tayo pupunta? Nga. Kaya mga kapatid, habang maaga, ako po'y naniniwala, amen, lahat tayo dito, amen, kung tayo lahat sumasampalataya sa Panginoon, darating ang time, pupunta tayo sa langit. At ang biruan namin, kahit doon pa nila Pastor Tata, mga disciples pa lang kami, laki na ng bahay mo sa langit, bro. Kami nila Pastor G-Boy, mga pastor na kami ngayon. Dati, pag nakita namin si Pastor G-Boy, yan, mahilig din niya magwalis-walis sa labas. Pag nagwalis-walis na yan, dumating kami dalawa, laki na naman dyan mo sa langit, Ginagawa namin para ma-encourage lalo kami na gumawa. Amen? Kasi noong mga time na yan, halos kami lang mga frontliners. Diba? Halos kami lang yung mga pambangga. Amen? Kami nasa unahan lagi. Kami lagi pinapadala sa outreaches, may revival, pinapadala. Tulong kayo, impact team. Kami lang, Pastor Tata. Kaya marami kami pinagsamahan ni Pastor Tata, mga kapatid. Kasi maraming naging disciple ako. Mamaya ko na sabihin yung iba, magbigay muna tayo. Okay lang? Okay? Kung tayo manalangin, nagilang Diyos, salamat sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang gift at ang giver sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo magbigay. Ngayong gabi, awitan natin ng Panginoon. We bring the sacrifice. Pong pangangaral ngayong gabi, nais ko lamang personally na i-introduce po sa inyo ang ating pong tagapagsalita. Sa kagaya ng aking sinasabing palagi, kami po ay close. Simula pa noong una, amen. Mabanggit ko lamang, amen. Nung disciple ako, wala akong trabaho. Dumating sa time, wala akong trabaho. Si Pastor Tata, si Sister Girlie, mag-asawa na yan, pinapautang nila ako. Totoo, tandaan niyo? Man, wala akong pamasahe. Pupunta ako kasi nakatira ako Quezon City pa. Tapos pumunta talaga ako para mag-church sa Paco. So balikan, magkano yun? Nasa 100 mahigit yun. Di ba? Balikan. Layo ko. Kasi wala akong trabaho, wala akong kinikita. Uuwi ako, wala akong pera. Nakikiramdam na ako kung saan ako, sinong kakausapin ni Lord na bigyan ako ng pamasahe. Pero mga kapatid, ang mag-asawang ito, dati pa lang, disciple pa ako, bayat ako dahil walang makakain. Pinapatuloy nila ako sa kanila. Hindi ko makakalimutan na pag umutang ako sa kanila, utang din sila. 10 years to pay. Sandaan lang yan, Marami kami pinagsamahan nung kami mga disciple. Tagabuhat din kami noon ng mga drum na langis. Magde-deliver kami. Punta kami Marikina, punta kami sa Valenzuela, sa Mandaluyong, mga pyesa, amen. Ay, mga timba-timba na mga langis. Dami pinagsamahan. No? At even sa mga pangangaral, laki po ng kanyang naiambag sa akin sa pangangaral. Dahil kung gusto nyong gumaling din sa pangaral, dumikit kayo kay Pastor Tata. Kasi nung disciple ako, lagi ako nagpapaturo dyan. Ano kaya maganda dito? Kasi marami yan alam. Yung mga one-liner niya dati, yan ang Pastor Clark ng Paco. Dati, adik siya sa Dota. Pero talaga hindi natutulog yan. Ilang araw yan hindi uuwi, pero pag uwi yan, libo-libo ang dala niya ng pera kasi magaling talaga siya mag-Dota. Kung gusto niya siyang i-challenge,
Okay, huwag na ngayon. Hindi na tayo nagdodota. Magaling talaga siya, kilala siya. Eh, nandun sila nagkakilala ni Sister Girlie. Nandun sa computer shop, tama? Okay, tama. Sa Quiapo. Di ba? Sweet. Okay, balik tayo. At kagaya ng sinabi niya kanina, in-introduce niya ako sa Santa Ana. Magkasama kami even sa muntik na kami makipagsundukan dahil sa Word of God. Dahil sa salita ng Diyos, bago silang pioneering sa Cavite, Dasma, nangaral kami ng salita ng Diyos sa palengke. May dumaan na L3, dami nila. Malayo pa lang, pinagtututuro na kami. Ano bang problema nito ang mga gwapong to? Pag pwesto nilang gano'n, nagbabaan, mga lalaki, dami. Parang mga robot. Tapos may isang dala-dala Bible. Brad, matanong ko lang. Taga saan ba kayo? Taga Potter's House kami. Nangangaral kami ng salita ng Diyos kasi may bagong bubuksan gawain dito sa Dasma. Hindi niyo ba alam na 10 taon na kami dito? Gusto ko sana sagutin, nabili niyo na. Nabili niyo. Sabi niya, teka, tanong ko lang, bakit kayo nangangaral ng salita ng Diyos? Sinugo ba kayo? May sugo! Bilang ko sana ng sugo sa tindahan. Ayan, sugo. Sabi ko sa kanya, sinugo kami. Sinagot ko, anong sabi ng Panginoon? Go ye and preach the gospel. Lahat yun. Na? Kasi sinugo kami ng Diyos. Naasar kami, sabi namin sa kanila. Eh, ba't kayo? Nangihingi kayo sa kalsada. Sinabi ba ng Panginoon niya? No, go ulit. Pinalibutan kami ng mga disciples ng pastor. Dalawa lang kami ni Pastor Tata. Yung mga disciple kasama namin, hala, nawala. Saan na yung mga tatapang ng mga hallelujah. Dalawa lang kami. Buti wala pa si Pastor Bong. Ayun, si Pastor Bong nagpapagawa. Na-flatan kami nan. Thank God. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon at di na tuloy. Amen. Pero yung aming damdamin nung time na yun talaga, pag sa Word of God, amen, talagang ipapangaral po namin. Yan ang mga pinagsamahan namin dati. Sa preaching, siya ang madalas kong pasahan. Pagka last minute na, at ayoko nang mangaral dahil kinakabahan ako, Pastor Ta, Brother Ta, ikaw na muna mangaral. Ang bihira ka, Brad. Hindi na siya humihindi. Umuoo din siya. Kaya talaga kami ay maraming pinagsamahan. Siya rin nagpatanggap sa akin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, amen, at siya na po magtutuloy sa kwento namin. Hallelujah. Atin pong welcome, amen, ang ating tagapagsalita. Siya pong pastor natin ngayon sa Santa Ana. Let us all welcome Pastor Clemente Hilata. Amen. Sa mapagpalang gabi ko sa bawat isa, sa mga pribilehiyo na makapangaral, makabahagi ng salita ng ating Panginoon sa church dito sa Evangelista Makati. Amen. Sa napakagandang nakaka-encourage na pagpapakilala. Amen. Sa pagpapakilala pa lang, amen, nakahamon na ako. Amen. Sino po dito may mga sasakyan? Ako wala akong sasakyan pero madalas ako nag-drive ng sasakyan. Amen. Kapag may sasakyan ka, kapag ang sasakyan mo malapit nang mawalan ng gas, iilaw yung indicator ng gas. Okay, yeah. Ibig sabihin, paubos na ang yung gas. Dahil minsan, nag-drive ako papunta ng Valenzuela. Kasi kabisado ko yung kotse, alam ko kung kailan mawawalan ng gas, diba? Kapag kabisado mo ang kotse, kahit umilaw yan, alam mo kung kailan mawawalan ng gas. Yes. Pero dumating yung time pa uwi na ako, nasa monumento pa lang ako, tumirik na yung kotse. Sabi ko, alam ko, aabot pa ito hanggang pa ako. Pero bakit monumento pa lang, tumirik na yung kotse, naubusan pala ako ng gas. So pinahinto ko ng polis. Sabi mo, tinabi ko. Sabi ko, sir, nawalan ng gas, sir. Sabi niya, nawalan pa ng gas. Sabi niya, sige, pagpatulong ka doon sa gumagawa ng nagtatatak, tinawag niya, tulungan mo siya. Manap kayo ng gas. Sumakay ako sa kanya, sa motor niya, hanggang sa makabili kami ng gas. Nagpasalamat ako doon sa polis na yan, hindi ako hinuli. Amen. Tinulungan niya pa ako. Amen. Yan. So yung gas, yung indicator ng gas, ito yung nagbibigay warning doon sa sasakyan para malaman mo na mawawalan ka ng gas. Amen. Kung sa buhay natin may indicator din tayo, napakadali siguro mabuhay. Amen.
That's right. Yung sasabihin na, yung na paubos na yung joy mo. Amen. Di ba? At malalaman mo. Yung paubos na yung kalakasan mo. Amen? Yung pasuko ka na, ilaw na. Amen. Madali sana. Yes. Pero hindi gano'n ang buhay. Amen. Amen? Kaya kinakailangan natin yung may magpapalakas sa That's right. Amen? Kaya ngayong gabi, nais ko pong mangaral sa paksang, Can you be my Barnabas? Amen. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, Can you be my Barnabas? Barnabas. Kilala ba natin si Barnabas? Yes. Ano ang tunay na pangalan ni Barnabas? Nako. Yun na. Nag-trivia tayo dito na. Sa mga disciple, ano ang tunay na pangalan ni Barnabas? Jude? Kilala lang natin siya, Barnabas, pero hindi yun ang tunay na pangalan. Nickname lang niya yun. So ngayong umaga, pag-aralan natin. Kung meron kayong mga Biblia, Acts chapter 4, verse 36. Ganito ang sinasabi, Acts chapter 4, verse 36. Sabayan niyo po ako sa pag-open ng Bible. Ganito sinasabi, at si Jose, na pinamagatang Bernabe, so alam na natin. Yan ang sagot. Anong pangalan ni Barnabas? Jose. Sabi dito, at si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral kung sa mababaw na salita, amen, yung the son of encouragement. Kasi sa English dito, the son of consolation. Pero sa mababaw ng balita na nasalit, the son of encouragement. At nasabi nga dito, amen, isa ba? Kung liliwanagin ay anak ng pangaral, isang Libita, tubo ng Chipre. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya sa dali manalangin, dakilang Diyos, ang salita, Panginoon, kanyang papasalamat. Lord, sa mga nga ng iyong salita, Panginoon, langit dalangin, ikaw siyang mauna, Panginoon. Itago mo ako sa iyong lingkuran upang ikaw siyang patuloy baluwalhati. Manakila, Panginoon, bigyan mo ang karunungan ka naman na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ang iyong salita, magbigay kalakasan, hamon sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, ang maging kalakasan ng bawat isa. Sa iyo, kapulihan, ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you be my Barnabas? Amen? Kailangan natin yan na kahit gaano tayo kay spiritual, amen, na bawat tao, kinakailangan ng encouragement. That's right. Amen? Lahat tayo, kailangan natin yan. Kaya nga sabi dito, we all need encouragement. Nung sinabihan ako ni Pastor Franco kanina, na ako mga ngaral dito, marami naman ako nakatabing preaching, pero gumawa ako ng handwritten talaga. Amen. Wow. Mas masarap kasi yung nag-handwritten. That's right. So ako lang nakakabasa. Kaya sabi nga dito, yung kailangan natin yung may mag-i-encourage sa atin, mga tao sa buhay natin, yung makikinig sa istorya natin. Amen. Men, yung mag-a-assure sa atin na mahal tayo. Yung magsasabi sa atin na don't lose hope. Amen. I believe in you. We need you here. Yan yung mga kailangan natin na tao. Men, yung lagi magpapaalala sa iyo na kaya mo yan. Huwag Right. kang susuko. Amen? Minsan kasi masyado tayo na nabibisi sa sarili nating problema. Nakakalimutan natin ang buto sa atin ng ating Panginoon na magpalakas sa bawat isa. That's right. Amen po ba? Amen. Paano ba tayo magiging Barnabas? Unang-una, palakasin natin sa pamamagitan ng salita. Amen. Tandaan natin ang word natin o yung mga sinasabi natin, ito'y magbibigay kalakasan. That's right. Amen. Sabi nga sa Proverbs, sa pamamagitan ng ating mga dila, amen, ito'y magdideklara ng buhay at kamatayan. That's right. Amen. Sabi ko nga kanina, natawa nga ako, may napakinggan ako. Sabi ko kang Gordie, alam niyo ba yung mga palamura? Amen. Napaka-generous sa salita nun. Amen. Nakakahit ng salita, kahit simple lang may mura. Samantalang tayo, magbibigay tayo ng encouragement, tinitipid pa natin. Amen. Ibig sabihin, dapat maging generous din tayo. Kung sila ka generous sa gano'n, di dapat tayo din. That's right. Amen po ba? Amen. Ng ating salita, ito'y magbibigay kalakasan sa iba. Yung sasabihin mo, amen, na kaya mo yan. Alam niyo ba yung words na encouragement, may courage? Amen. Ibig sabihin, i-impart mo yung courage sa isang tao na nauubusan. Right.
Amen? Para yung wala ng tapang, yung wala ng lakas, masalinan mo ng tapang, na maniwala ulit siya na kaya niya sa kanyang sarili. Amen? Yung gusto nang sumuko, pero tatayo ulit siya. Amen? Sapagkat meron kasing naniniwala sa kanya. Amen. Alam niyo ba si Satanas, gusto niya i-discourage tayo. Yung tanggalin yung mga courage natin. Right. Na mawalan tayo ng tapang humarap sa buhay, na mawalan tayo ng pag-asa, amen, na maisip natin na wala ng magandang future. Ganun ang gusto ni Satan sa atin. Amen. Amen? Na hindi na natin maisip that the best is yet to come. Kaya susuko na lang tayo. Aayaw na tayo. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ganun ang gusto gawin ni Satan. Malay mo yung katabi mo, nag-isip ng sumuko yan. Kaya dapat tayo ang maging Barnabas sa kanila. Right. Magbibigay tayo ng mga encouragement na salita. Amen? Nasasabihin mo, ganito ang gawin mo. Or kaya, share natin sila ng Word of God. Alam niyo ba, kapag nababasa mo ang salita ng ating Panginoon, kapag nagbasa ka ng Bible, may encourage ka. Amen. Amen? Lalo na sa panahon ngayon, may pandemic. Amen? Marami sa atin nauubusan or nakukulangan. Pero pag nabasa mo ang salita ng ating Panginoon at nabasa mo God is our provider, mag-encourage ka. That's right. Amen? At pag nabasa mo sa James chapter 1 na mapalad ang nagtitiis sa pagsubok, lumalakas tayo. Amen. Ayan? Pag nabasa natin sa Isaiah chapter 41, do not fear for I am with you. Amen. Do not be dismayed for the Lord is with you. Sino Right. lumalakas sa pag nababasa? Amen. Bakit mo, hinang-hina na yung kasama mo. At nasira mo ng ganong klase ng salita, hindi mo naman sinasadya. Di ba? Mapapalakas siya. Kaya kinakailangan natin ng Barnabas sa buhay natin. Lahat tayo may hina. Amen. Amen? Maging ako, pastor, maging mga disciple, lahat tayo may kahinaan. That's right. Amen? Kailangan natin ng Barnabas. Amen. Dahil nga, pag nabasa mo 1 Corinthians chapter 15, ang sabi dito, stand firm and let nothing move you. Amen. Amen? Na kahit galaw na galaw ka na, hindi ka talaga galaw. Bakit? Sinabi ng Panginoon yun eh. Na-encourage ka. That's right. Pag nabasa mo ang Psalms 28, ang sabi dito, the Lord is your defender and the Lord is your shield. Amen. Pag nabasa mo ang Psalms 91, that God will protect you. Lahat tayo na-encourage. Amen. Napakarami na word of God na magbibigay sa atin ng kalakasan. Pero nagtataka ako sa dami ng scripture na nagbibigay sa atin ng encouragement. Marami pa rin mga Kristiyano ang hihina. Amen. That's right. Amen? Kasi depende yan kung anong pinapasok natin. Amen. Amen po ba? Right. Hindi natin kaya pigilan yung nangyayari sa paligid natin. Yung pandemic, hindi natin kaya pigilan yan. Hindi natin kaya pigilan kung anong mangyayari sa paligid mo, pero kaya pigilan kung ano papasok sa iyo. That's right. Come on. Amen? Kaya nga naririto tayo, nandiyan ang ating pastor, nandiyan ang ating mga kaibigan na magbibigay kalakasan sa atin, tandaan natin, mahirap ang buhay. Amen? Hindi natin kaya nga mag-isa lang. Kaya nga walang solo Christian eh. That's right. Amen? Walang mga lone ranger dito. Come on. Kinakailangan natin ng mga tao na makakasama natin. That's right. Kaya nga, church eh, ecclesia, the gathering of the saints. That's right. May nag-gather ba ng solo lang? Ayan. So kailangan natin magpalakasan sa bawat isa. Yung sasabihin mo sa kanya na ang galing-galing niya. Oh. Amen. Sasabihin mo sa kanya, ang ganda mo ngayon. Oh. Sasabihin mo sa kapatiran mo, ang galing mo magluto, ang sarap mo magluto. Oh. May kanso, lagi ka bibigyan ng ulam. Amen mo ba? Amen. Pati sa mga anak natin, dapat ini-encourage natin yan. Lalo na ngayon, module, ang hirap. Come on. Diba? Hindi ka tulad ng dati, yung mag-aaral, papasok lang sila ngayon, module, pati mga magulang, nag-aaral. Amen, ang hirap ituro sa mga anak. Na kahit sabihin natin sa anak natin, amen, 1 plus 1 is sinagot, 3, ang galing mo. Mali yun. Huwag mo ba pagaling? Ganun ko ba sa'yo? Amen, huwag mo sasabihin, ang hirap mo, ang buko mo, mali yun. Nakatatak sa isipan ng bata yun, dapat lagi mo siya i-encourage. Lagi mo siyang pinapalakas, ang galing mo, anak. Talit-talit. Yung anak mo, gagalahan yan. Lagi yan mag-aaral. Mamumuna pa sa iya sa module. Amen mo ba? Minsan kasi pinipilit natin. Ayan pa, sa mga magulang. Gusto agad natin makuha nila yung gusto natin iparating sa kanila. Kasi hindi ka naman nagpilo, may mga ganun din mga Kristyano. Come on.
Amen? May mga nakakasama tayo mga Kristyano na maramdaman. Amen. Yan, hindi nawawala yan. Wala din. Wala rin yan. Lalo na sa pako. Wala din yan. Amen. Marami yan. Kaya lang naman kami. Amen. Kami yung mga nakakakita. Kami yung nagpapalakas sa kanila. That's right. Pag napunta ka sa office, alam mo na yan. Labas. Kaya ginagawa ko, kung napunta sila sa office, kinakausap ko. Amen. Huwag natin hayaan na madala sila ng discourage. That's right. Ito yung dahilan kaya kinakailangan natin ng Barnabas sa buhay natin. Amen. Amen? Ang daming mga scriptures na maaari natin mabasa. Amen? Tandaan natin yung hopelessness. Ito yan ito yung resulta kapag nag-iisa ka. Amen. Kapag sobrang discouraged ka na, amen, doon mo na may isip na parang hopeless na, wala nang pag-asa. Kaya nga nandito tayo eh. Ang sabi ng Biblia, huwag natin kaligtaan ng gaya ng pagtitipon ng gaya ng iba. Amen. Eh kundi ang sabi dito, magpalakasan That's kayo. right. So samantalahin natin yung pagkakataon na narito tayo sa church. Amen. Hindi ba alam, ang pagdalo nyo lang parang dito, nakaka-encourage na sa ating mga pastor? Amen. Come Yung on. makita pa lang tayo, encourage nila. Yes. Sabi na pag pinalaw kayo, sinabi mo atin ako, na-encourage nila, pag dumalo pa. Amen. Eh, papalakpa ka lang, ang pastor mo, encourage nila. Amen. Yun. Yung asawa ko, Barnabas yan. Amen. Every time, pagtapos ko ng preaching, pagbaba ko, sabi niya, Galing mo. sino hindi na nakakagawa ka na preaching? Naku, may bunso. Alam niyo ba, pinakamahirap mga mag-bless? Yung asawa na ang pastor. Amen. Yung mga member, mabilis mag-bless yan. Pero Yeah. yung asawa ng pastor, hindi na. Yes. Amen. Binibilang niya, minsan nga akala ko, nag-take ko ng sinasabi niya pala, mga maligo din. Pero maganda yun, kasi Amen. makukuha ka. Yes. That's right. Yun hindi na nakakakuha. Hindi ko na gagawin yun. Amen. Mga Barnabas sa buhay natin, mga disciple na lagi natin kasama, amen, na nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya nga si Barnabas tinawag na son of encouragement. Bakit kaya siya tinawag na, alam mo ba, pagkatapos ng text na ito, hindi na siya tinawag na Joseph, na Jose. Yun na yung last time na tinawag siya Jose. Yes. Pagkatapos ng puro Barnabas na, kaya kilala niyo Barnabas. Amen. Hindi nyo kilala, anong tunay na pangalan. Yan. Nung pinag-aaralan ko nito, doon ko rin nalaman. Kaya maganda, nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Right. Amen? Sabi dito, napaka-importante na mag-encourage natin ang bawat isa. Kaya nga, sabi ko nga kanina, walang solo Christian. Kaya nga tinawag tayong church meeting, Iglesia, the gathering of the saints. Ibig sabihin, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang church, hindi perfect yan. Kailangan natin ng isa't isa para magtulungan, para magpalakasan. Amen. Lahat tayo nagkakamali. That's right. Amen? Walang perfect dito. Lahat tayo may pagkakataon na magkakamali. Kaya nga nandiyan sila para i-correct ka. Amen. Para sabihin sa'yo, parang mali na yan. Amen. That's right. Huwag tayo magalit doon. Right. Dapat na-encourage tayo doon. Para alam natin kung anong gagawin natin. Kaya gano'n man kalaki ang problema mo, pag may lumapit sa iyo, kailangan tulungan mo. Amen. Amen? Hindi mo sasabihin, magdami ko naman problema. Dagdag ka pa. Kaya maging Barnabas ka sa mga kapwa mo. Right. Amen? Na kahit gano'n kalaki ang problema mo, amen, yung problema niya, napakalito, pamasahan lang. Amen? Tulungan mo siya, ipanalangin mo siya. Amen? Sapagkat ang sabi dito ng ating Panginoon, dinutusan tayo, God commands us to be encourager. That's right. Amen? Ang sabi nga dito, hindi lang tayo magbigay ng kalakasan, to love one another, Amen. to serve one another. Mm. Amen? Ang utos pa sa atin ng ating Panginoon, ang sabi dito, to instruct one another. That's right. Be compassionate to one another. Sabi pa dito, reach each other. Mm. Amen? And teach each other, accept each other, and honor one another. Ang daming one another na ito. Amen. Amen? Bakit? Amen? Sapagkat kailangan natin ng mga kalakasan. Amen. Hindi ka mabubuhay. Amen? Kapag walang magpapalakas sa iyo. Yes. Alam niyo ba na ang daga, kapag tinakpan mo yan, di ba nang huli mo, tapos tinakpan mo na walang makikita, ilang minuto lang yan, patay yan. Bakit? Walang nakikita pag-asa. So ganun din mga tao, alam mo, pag wala ka na nakikita pag-asa, even mag-discourage ka na. Amen. Kung bakit maraming mga tao na mapapatay, bakit? Wala nang palakasan. Amen. That's right. Amen? Kung bakit maraming mga Kristiyano na umaalis,
Amen. Bakit? Wala nang encourage. Amen. Hindi totoo, hindi kami naniniwala, wala nag-correct doon sa tao yun. Amen. Siguro wala nang encourage. That's right. Amen. Sa tagal ko lang naging disciple, marami na ako nakita, mga nasamahan, ng pagdaanan, amen. Yung mga nakasama ko ng outreach sa Baguio, Amen. mga on fire sa ating Panginoon. Ang sabi pa na nakupo kami, Pastor, magpapastor ako. Wow. Amen. Ako lang, doon lang ako. Pero lahat ng mga nakasama ko doon, wala na. Pati yung nagsabi, na magpapastor siya. Amen. Pero bakit nangyari yun? So, wala nag-encourage. Come on. Ayun ang kahalagahan na maging Barnabas tayo sa bawat isa, na magbibigay tayo ng kalakasan, alam natin wala na siya, yung dahilan, i-impart mo yung courage mo sa kanya na siya'y matutulong lumaban muli. Amen. Amen, na kinakailangan niya na harapin ang buhay sapagkat alam niya may pag-asa pa rin sa ating Panginoon. Yes. Amen, alam niya na mahal siya ng ating Panginoon at alam niya, panghahawakan niya ang pangako ng ating Panginoon na hindi kita iiwan ni bababayaan man. Amen. Kapag narinig yun ng tao na naubusan na ng pag-asa, lakas ulit yun. That's right. Sapagkat alam niya, ang Diyos niya lagi nandiyan. Amen? Ang Diyos niya, nangako na hindi siya iiwan, ni pababayaan man, napakasarap nun. Amen. Kaya tandaan natin yung pag-advise natin, pagbibigay natin ng college mahalaga po. Amen. Palakasin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating sarili. That's right. Sabi nga dito, encourage natin ang isa't isa, paalala natin sa kanila na mahal sila ng Diyos, na mahalaga sila sa ating Panginoon, yung taong sumunda, pero dahil na-encourage, lumaban ulit. Yeah. Tandaan, yung mga encourager, energizer yan. Amen. Yun na. Kasi naluloko tayo, di ba? Pero dahil meron encourager, energize tayo, lumalakas tayo. That's right. Yun ang kagandahan na maging Barnabas. Amen. Ako pa, ang naging Barnabas ko yung mga nakakasama. Lakas ng kampo. Na, naging Barnabas yan, dumarating kami sa pagkakataon na parang ayaw na namin. Pero dahil sinasabi nila, kaya mo. Come on. Ayan, tuloy lang. Kapag nilipod natin sa ating Panginoon, darating talaga yung manghihina tayo. Yes. Amen. Right. Pero hindi ibig sabihin susuko ka. Amen. Napangarap kanina ni Pastor Crapo, amen, yung about sa siklag, dumating yung tayo, di ba? Galing sila ng victory, pag uwi nila, nakita nila, sunog yung kanilang bahay, Right. buhay yung kanilang mga anak, yung mga bibihag, yung kanilang mga asawa. Kahit siya doon, si David doon. Yes. Kilala natin si David, ang man sa ating God's own heart. Yes. Amen. Amen? Pero na-discourage siya. Mm. Nanghina siya. Dumarating talaga sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin kapag na-discourage ka, nanghina ka, susubukan, hindi, magpahinga ka lang muna. Amen. Amen? Si David ang pahinga lang at anong ginawa niya? Nagpalakas siya ng kanyang sarili sa ating That's Panginoon. right. Amen? Sabi dito, David encouraged himself to the Lord. Amen. Minsan kung wala talaga magpapalakas sa iyo, ikaw na mismo. Palakasin mo ang sarili mo sa ating Panginoon. I am yourself. Huwag kang magpapadala sa pagsubok mo. Huwag kang magpapadala sa mga circumstances na kinakaharap mo. Lahat ng yan makakaya natin. Amen. Kami naging matindi rin pinagdaan natin. That's right. Yes. Nung nasa Dasma kami, nagkasakit si David, hindi niya, pero bumalik kami. Yes. Natapos namin ng 3 years chemo, nag-over siya for 1 year. Nag-take over kami na sa daanan, pero naman bumalik. Pero hindi sa'yo, susuko kami. Come on. Marami mga Barnabas na nasa paligid namin. Amen. Yan ang kalakasan. Yan ang kagandahan na mayroong Barnabas na pakalakas natin. Amen. Yan, palakpakan natin ang ating. Baka hindi lang sa pamamagitan ng salita, maging sa gawa. Amen. Marami kasi tao magagaling sa salita. Amen. So dapat ipinapakita din natin. Ano ba? Sino nakakakilala kay Apostol Paul? Amen. Amen. Nung may encounter ni Apostol Paul ang ating Panginoon sa Damascus, amen, para patayin yung mga disciple, na-encounter niya ang ating Panginoon. At pagkatapos nun, dinala na siya sa mga disciple. Alam mo ba sa panahon nila, kapag si Saul pa ang pangalan niya, at ang mga Kristiyano, hindi yan nagkasundo. Amen. Yeah, sapagkat si Saul, siya yung nanguhuli sa mga Kristiyano at dinadala niya, amen, para i-persecute at nandun siya mismo. Binabantayan niya upang kung nagagawa ba talaga yung persecution sa mga disciple.
Ganun na nga ginagawa ni Apostol Paul. Kaya nung makita ng mga disciple, one time, umati ng service, si Apostol Paul, natakot sila. Dahil akala nila, pinipig lang ni Apostol Paul yung pagiging Kristiyano niya, pero hindi, basahin natin sa Acts chapter 9, verse 26. Acts chapter 9, verse 26, sabi dito, at nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad, at silang lahat ay nangatakot sa kanya, di ba maniwala na siya'y alagad. Di mo natakot lahat ng mga alagad. Nung makita si Apostol Paul, takot sila, layuan sila. Amen. Diba? Sapagkat hindi sila makapaniwala sa mababala salita, at dito pinipenti lang niya Amen. yung pagiging Kristiyano niya. Pero ang kagandahan dito, sabi sa verse 27, datapwa at kinuha siya ni Bernabe at siya itinaraw sa mga apostol at kanyang isinaysay kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon at kinausap siya kung paano siya nangaral sa Damascus na mayroong katapangan sa pangalan ni Jesus. Ang sabi nila nung ang mga disciple natatakot kay Paul, si Bernabe naman lumapit. Amen. Siya yung lumapit. Ang sabi dito, dinala niya ito sa apostol. At ang sabi niya, kinuwento niya kung paano na-encounter ni Saul ang ating Panginoon. Right. Diba natakot? Ang sabi pa dito, tumanggap siya sa ating Panginoon. Amen. At simulan mo na naging believer na si Apostol Paul. Imagine niyo kung walang Bernabe nung time na yun. Come on. Meron tayong mababasa ng mga book na ginawa ni Apostol Paul. Kasi natakot yung iba eh. Amen. Walang gusto mo lumapit. Maliban kay Bernabe. Right. Amen. Ang sabi nga dito, si Apostol Paul na halos 66% ng New Testament ang kanyang sinulat. Ito yung mga sinulat niya na nagbibigay kalakasan sa atin. Yung Philippians chapter 4 verse 13, hindi na natin mababasa yun. Amen. Kung walang Bernabe na lumapit. Right. Yun ang kagandahan. Kaya imagine mo kung walang Bernabe, pero salamat sa Diyos, merong Bernabe nung time na yun. Amen. Yung dadalhin mo para sa ating Panginoon, gagamitin ng Diyos sa mga pangyarihang maraan. Amen. Amen? Yung, ewan ko lang kung nakakanda pa tuloy yung Pastor Franco. Nung bago pa lang si Pastor Franco, sabi nga niya, umuwi pa siya ng Quezon. Ako naman, umuwi ako ng Quiapo. So, minsan nagkakasabay kami sa gym. Nung one time na nakilala siya, gano'n sabi niya, galitata sa akin, ayaw sa akin. Hindi, sa umpisa lang yan. Yes, amen. Ipakita mo na karapat-dapat ka kay Arnie. Na talagang ikaw para kay Arnie. Hallelujah. Nagdire-diretso ka lang. Naman kayo. Amen. Talaga nagkakatuloy. Thank you, thank you, thank you. Meron tayo na papalakas. Amen. Ano sumuko siya doon? No. Saan tayo pasok dito? Hindi mo Amen. alam kung sino yung madadala mo sa ating Panginoon. Yes. Yes. Gagamitin ng Diyos yan. Amen. Sa mga pangyarihan parang. Sino nakakilala kay John Mark? John Mark, yes. Yan. Yeah. Nung si John Mark, dimension, kasama ni Apollo mo, pero doon natin natin nakita yun. Amen. Na nag-backslide. Amen. At nung naka-recover na siya, babalik na siya sa ministry, si Paul masyadong stricto eh. Yes. Kaya sabi niya, ayoko sa matang uwi. Kung ikaw makarinig doon sa Pastor Gusto, babalik na ako, sabi ang ayoko sa matang uwi. Siguro, hindi ka na babalik, tuluyan ka na nagbako. Pero magandaan nandito na naman si Bernabe. Amen. That's right. Ang sabi niya, sige sa akin ang sigapan. Nagtala Sa iyo sila. si Luke. No? Maghiwalay tayo. At nakita natin kung paano sila parehas ginamit ng ating. Amen. Yes. Salamat talaga tayo. Merong Bernabe nung time na yun. Amen. Kaya kung wala sana, wala tayong mababasang Mark. Mm. Ganyan kahalaga na merong magpapalakas sa atin, ipapakita mo. Amen, na nandiyan ka palagi sa akin. Nandiyan ka palagi, o may time na may problema ako. Amen, handa kang tulungan ako. Right. Amen, sapagkat hindi lang basta sa salita. Nakita din natin sa gawa. Amen. Amen, hindi ba kasi sa salita. Pero Right. makita mo na, ay, wala ako. Tingnan mo ba? Meron naman ako napanood isang pelikula, English to. Ayan. At doon yung time na merong problema yung tao na yun, sinasabi lang nung isang kasama niya, there.
There. Ibig sabihin, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero tandaan natin, ang encouragement hindi there. Here. Amen. Amen? Yes. Kung naririto ka, handa mga makinig sa Kanya, ano man ang kanyang maging problema, na Right. kaya mo siyang tulungan. Yes. Amen? Kaya nga yung encouragement, ang ibig sabihin pala nito, is stand with you. Amen? Na nandiyan ka para sa Kanya, ano man ang pagdaanan niya, kasama mo siya. Amen? Na kaya, nadadalhin ka nung tao na ito, palapit sa ating Panginoon, hindi palayo. Meron kasi mga tao yung mga dati nating kaibigan, pinapalakas tayo sa sandig. Hindi ganun yung mga Barnabas na kailangan natin. Amen. Dagdag problema yun, hindi ka palalakasin nun. Amen. Amen, hindi na sasakit ang ulo mo, maubusan ka pa ng pera. That's right. Pero yung mga Barnabas na nandito sa church, sila yung maglalapit sa ating Panginoon kapag dumaranas tayo ng mga problema. Amen. Amen, kailangan natin ng Barnabas sa buhay natin. Amen. Na kailangan natin ng mga Bernabe na magbibigay kalakasan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa. Alam mo ba, sino nakakilala kay Job? Yes. Amen? Si Job, nagka-problema din siya. Alam natin ang istorya ni Job. Amen? Ang dami niyang pinagdaanan. Sa isang araw lang, namatay ang kanyang 10 anak. Amen? Maging ang kanyang ari-arian, nawala lahat. Ang tinira lang yung asawa kasi nabait masyado. Ang sabi ng kanyang asawa, magtatapat ka pa rin ba sa Panginoon mo? Sa kabila na nangyari, bakit hindi mo sumpay ng Diyos at mamatay ka na? Ito mabait. Kaya hindi gibuha ni Lord eh. So, ang dami mo na pinagdaanan, ang dami nang nawala sa iyo, ganun pa maririnig mo. Right. Hindi lang yun, meron pa siyang 3 kaibigan. Ayan, yung 3 kaibigan na ito, akala ni Job, magbibigay kalakasan sa kanya, yung handang tumulong sa kanya. Pero ano sabi, pinagkalitaan pa rin siya. Siguro kaya nangyari sa iyo, may sekreto ka kasi ganyan. Pero may mga ganyan tao. Right. Kapag nagkakaroon tayo ng buti nga sa iyo, siguro ganito ang ginawa mo. That's right. Basahin natin ang Job, ito mga napakaganda. Job chapter 16. Verse 4, ang sabi dito, Job chapter 16, verse 4, ako naman mga pag-uusap na gaya ng inyong ginagawa kung inyong kaluluwa ay nasa kalagayan ng aking kaluluwa, ako yan makakapagdugtong ng salita laban sa inyo. Ang sabi dito ni Job, amen, kung ako ang nagkamunta sa kalagayan ko, kung kayo ang nasa kalagayan ko, makakapagsalita rin ako laban sa inyo. Amen. At sabi niya pa nga dito, may gagalaw ko ang aking ulo yung sa'yo, kaya nangyari yan. No, kasi ganyan ka. Kaya rin ni Job yun. Amen. Mayroon din siya masasabi doon sa kanyang 3 kaibigan. Pwede ko rin kayong sisihin. Kung halimbawa namunta sa inyo yung ganitong sitwasyon, kayo nasa kalagayan ko, pwede ko kayong pagsalitaan. Pero ang sabi ni Job sa verse 5, anong sabi niya dito? Ngunit aking palalakasin kayo. Amen. Kung ako sa inyo, pwede ko kayong sabihan. Pwede ko kayong sisihin. Pero hindi ko gagawin yun. Palalakasin ko pa rin kayo. That's right. Amen? Kailangan natin ng Barnabas. Amen. Yung mga tao na kapag may problema tayo, magbibigay kalakasan sa pamamagitan ng salita, maging sa gawa yan ang kailangan natin. Right. Mahirap mabuhay ng walang Barnabas. Amen. Kaya sabihin natin sa ating kapatid, hindi ba Barnabas? Hindi Kung may problema ako, naiyak ka. Para iyakat ako. Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin. Pasalamatan natin. Salamat sa iyo, Dakila Diyos. Salamat, Panginoon. Gloria, Hallelujah. Amen. Can you be my Barnabas? Kailangan natin ng Bernabe sa buhay natin. Yung mga tao na nariyan palagi sa atin, marahil dumaranas ka ng pagsumuka yun. Naiisip mo, hindi mo kaya. Ito yung time na kailangan ng Bernabe sa buhay natin. O marahil ikaw na mismo, na meron kang kakilala, amen, na humaharap sa matinding pagsubok din tayo, maging Bernabe ka sa buhay niya. Palakasin mo siya, bigyan mo siya ng mga encouragement na salita na magbibigay buhay muli sa kanya. Marahil gusto na niya sumuko, pero dahil nasalitaan mo siya ng mga kalakasan, muli siyang lalaban. Kaya kailangan natin ng mga Barnabas, kailangan natin ng mga Bernabe sa buhay natin. Marahil
meron po dito first time, ngayon ka lang nakakilala sa ating Panginoon. Amen. Hindi mo na unawaan ang aming pinag-usapan sa gabi ito. Amen. Ngunit salamat guys kung sabihin sa iyo, mahal ka ng ating Panginoon. Hindi po aksidente kung bakit ka narito ngayong gabi. Amen. Ito'y plano ng ating Panginoon. Amen. Marahil bago ka lang, hindi ka pa tumanggap sa ating Panginoon. Meron po ba tayong bago? First time? Amen. Meron po ba? First timer? Gusto tumanggap sa ating Panginoon? So kung wala, amen, sa mga nanonood po ngayon, marahil wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, ngayon ka pala nakapakinig ng ganitong sermon or nakapanood ng ganitong gawain na nais ko sabihin sa iyo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hindi aksidente kung bakit nanonood kayo, hindi dahil nakad ka, bagos plano ng aming Panginoon. Amen? Ang una, pagsisiyan mo yung mga kasalanan, pangalawa, tanggapin mo si Jesus, papasukin mo siya, paghain mo siya bilang Panginoon, at sarili mo tagapagligtas. Sa mga nanonood ngayon, nais ko samantalang pagkakataon, nais kita rin sa isang panalangin, simple panalangin, ng pagtanggap sa aming Panginoon. Maaari mo ikikita yung mga, sumunod ka, na nagagaling sa iyong puso, na ganitong panalangin, dakilang Diyos, ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo, inaamin ko, na ako'y nag-asala, laban sa iyo, simula nang ako'y pagkagising hanggang sa kasalukuyan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Pinubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili ko tagapagligtas. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat na ikaw ay namatay at muling nagpumalik para sa akin. Simula sa oras dito, pagliling ko lang kita habang ako'y nagpumalik. O ang aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sumunod ka sa panalangin na yan, ang galing sa iyong puso, ang sabi ng Biblia, sa mga kaibati sa kay Kristo, ay bago na nila ang lumang bagay ay ng sinipas na power ng Biblia. Kaya nais ko naman baguhin ang pagkakataon, kaya panawagan tayo lahat magsipagtayo, hindi ko alam kung saan parte kayo kinausap ng ating Panginoon, marahil meron kang kakilala. Alam mo, nangihiga na siya. Ito yung time, maging Bernabe ka sa buhay niya. Kailangan natin ng mga Barnabas, kailangan natin ng mga Bernabe na siya magpapalakas sa atin. Kung inakabot ka ng aming Panginoon, yung kakilala mo na nangihiga. Awitan natin ang ating Panginoon, and you are my own. It all. Gawin natin panalangin ng awitin na ito, awitin natin ang galing sa ating mga puso. You are my strength when I am weak. Oh, yes, God, we worship you, Lord. Hallelujah. Baba Santay. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my
mga kailangan. Yung handa tayo na tumulong sa abot ng ating pangantaya. Amen. Mahal ko yung matulungan na bibigyan mo siya. Hindi, maraming salamat po sa invitation. Gabay ko na po kay Pastor Franco ang mic. Hey. Salamat natin natin. Praise God. Hallelujah. Sino pong na-bless mo? Kaya naman, pag ang Diyos, mga kapatid, ay nanusap very timely, mga kapatid. Even I, po ay encourage mismo. Kasi talagang isa rin to sa favorite preacher ko. Simula pa lang naman sa Paco. Pag siya nangangaral, inaabangan ko kasi meron siyang mga insights, meron siyang mga binibitawan dyan na talagang makukuha ang attention mo. Yun yung palagi ko inaabangan. Yan ang signature ni Pastor Tata. Na kapag siya'y nangangaral, may inaabangan talaga ako. At encourager talaga yan, simula pa naman. Nung nag-uumpisa pa lang ako dito, nabanggit nga niya kanina sa Santa Ana, May 2015 nilaunch out siya sa Quiapo. Tapos ako naman, November 2015, nilaunch out ako dito. At siyempre, mga bago pa kami pastor, yung pangangaral niya, pangangaral ko rin. Yung pangangaral ko, pangangaral niya din. Pasahan kami, alam niyan ng mga asawa namin. Ayan. Email mo sa akin, maganda yan, email mo sa akin. Ayan. Kopyahan po kami ng pangangaral. Hanggang sa pastor's meeting, dahil nga bagong mga pastor pa lang kami, wala pa kaming kausap masyado, dalawa lang kami magkatabi. Nag-i-encourage kami dalawa. Pag uwi namin, ilan nag-invite sa'yo? Dami, pastor, 5,000. Kasi natutuwa ang mga pastor, lalo na pag ini-invite. Diba? Yun ang kalakasan din namin eh. Yung, kumbaga parang bakasyon na namin yun eh. Amen? Kaya yun ang biruan namin para ma-encourage lang kami kasi wala pa masyado nag-invite sa amin dahil nga bago. Amen? So kami na ng dalawa, hindi namin ginagawang OP yung sarili namin. Kaming dalawa mismo nag-fellowship kaming dalawa. Okay, dito tayo pastor. O kaya naman, dikit tayo sa mga matikan. Yan ang palagi namin ginagawa sa pastor's meeting dun sa mga matatanda ng pastor. Lumalapit kami, gumagawa kami ng paraan para kami ay lumago. Amen? Ganyan ang maganda. Meron tayong mga kapartner. Amen? Dahil kami nun, si Pastor Tata, meron pa kami mga kasama nun, si Jet, si Brother Jet, sila, sino kaya, mga kapatiro natin, kasamahan natin noon na nasaan man sila ngayon. Sila ingatan ni Lord, hallelujah. Rin nga, matira matibay mga kapatid, salamat sa ating Panginoon at talagang nakaka-encourage. Yan ang kailangan natin sa church na ito. Amen? Yung mga encouragers, hallelujah, at yung mga marunong mag-entertain sa mga bago. Alam niyo, yung mga bago na yan, marami pupunta dito, nakangiti lang pero wasak yung puso nila. Daming problema niyan. Ang inaantay niya na isang Bernabe na lalapit sa kanya. Magsasabi, alam mo, nakikita ko sa iyo parang may dala-dala kang mabigat, pero okay lang yan, mahal ka nyo. Amen? Alam ko, marami dito sa atin, amen. At paminsan naman, kung wala ang Bernabe talaga, nagpapahayag si Lord sa pamagitan ng revelation, kaya may mga prophecy. Amen? At ang salita pa lang ng Diyos, ang pangangaral niyan, prophecy na po yan. Ang Bible din mismo, prophecy po yan. Kaya, basahin natin regularly, gaya ng ating pinag-usapan kanina sa Sunday School. Praise God. So, be a Bernabe. Be an encourager, amen, sa iyong kapwa mananampalataya. Okay? Dahil minsan, bilang isang pastor, siyempre, hindi lamang ako encourager, pero ako po ay nagko-correct. Nasa Bureau of Corrections din ako. Nagko-correct ako. Pag alam niyo nang may pinatawag ako, paglabas niyan, huwag niyo nang sabihin na ikaw kasi. Kulit na eh. Hindi. Dapat pag may lumabas mo nasa kung saan mo kami nag-usap, kaya lang, yan. Kasi si Pastor Tata, ganun din yan. Kagaya nga noon, ay kapag pinapatawag kami ni Pastor Bong, dalawa lang yan. It's either good news or bad news. Pag nakalabas ka pang nakangiti, mapalad ka. Amen? Pero pag nakalabas ka, naduguan ka na. May Pastor Tatang sasalubong sa'yo. Brad! Di ka nag-iisa. Okay lang yan. Kaya natin yan. Ganun kami na. Kaya yun ang sana matutuhan natin dito sa church. May encourager tayo
sa bawat isa. Amen. Huwag nating pagtulungan. Amen. Tulungan natin. Huwag nating pagtulungan. Tulungan natin. Okay? So yun po. Maraming salamat sa inyong lahat. Hallelujah. Minsan pa, para pagkanatin natin. Let us pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ngayong gabi na aming napakinggan. God, I pray na ito, Panginoon Diyos, ay tungin mo sa aming mga puso. May apply namin sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Salamat sa pagpapaalala, Lord. Sa congregation na ito, O God, na kailangan namin ng mga Bernabe, Panginoon Diyos. Magbagon ka na po, O God, ng mga Bernabe sa iglesyang ito, na kung saan, Panginoon, ay marunong mag-encourage, Lord God, ng mga nangihinat ng lulupaypay. Lord, even sa oras nito, Panginoon, yung ingatan ng iyong mga anak, O God, sa pag-uwi. Lord, kami makabalik, Panginoon, sa mga susunod pang gawain. Pagbungahin mo rin kami, O Diyos. Ito pong aming panalangin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang Santa Ana Church. O God, si Pastor Tata, Sister Derly, Lord, si Silene, Lord God, si Sil, even si David. Pagalingin mo, Panginoon, sa leukemia. God, aming sinasawata ngayon, Panginoon Diyos, ang spirito ng karamdaman, Lord God, kay David. Inaangkin po namin ang kagalingan, dakilang Diyos, even ang fruitfulness, Panginoon Diyos, sa kanilang ministeryo. Pagpalain mo sila, magbigyan mo sila ng panibagong gusali. Lord, mas malawak, mas malaki, even sariling lupa, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, ang natin magsabi na. Amen. God bless us all. Thank you so much, Evangelist. Natin kalimutan pasalamatan si Pastor Clement.